Sinabi ngang doktor na 2 buwan na lang ang maari kong igala. Ngunit narito ako ngayon sa isang lugar sa Pilipinas. 8 buwan nang nagdadalang tao. Malapit na akong mabaliw. Alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Ang ama ng batang ito ay nasa kung saan sa Pilipinas. Ang pangalan niya ay Ramon. Iyon lang. Walang numero ng telepono, walang tirahan. Ang sabi nila ay nasa Pasil. Cebu siya. Naalala ko ang kanyang mukha. Lumalabas ito sa aking mga panaginip gabi-gabi. Sa 42 taon ko sa mundong ito, nagpapatakbo ako ng isang kumpanya ng telekomunikasyon sa Delhi, India, at namumuhay ng matatag. Hindi ako kailanman naniwala sa pag-ibig. Ngunit narito ako ngayon, nanginginig sa isang paliparan sa isang kakaibang bansa. Hawak sa kamay, isang lumang piraso lang ng papel na may nakasulat na tala. 8 buwan na ang nakalipas. 10 araw lamang ang inilaan ko sa lalaking nakilala ko sa Pasil, Cebu. Ngunit binago ngang 10 araw na iyon ang buong buhay ko. Nadadalang tao ako sa edad na ito sa kauna-unahang pagkakataon. Pinigilan ako ng aking pamilya. Sabi nila, kabaliwan ito. Paano ko mahahanap ang isang lalaki na hindi ko man lang makontak? Ngunit kailangan kong pumunta. May karapatan ang batang ito na malaman kung sino ang kanyang ama. Naubos na ang oras, lumalaki ang aking tiyan, at hindi ko alam kung kailan darating ang panganganak. Sa mga sandaling ito, ang sanggol sa aking sinapupunan ay parang nagpupumilit ng lumabas. Kailangan ko siyang mahanap. Binigyan akong doktong 2 buwan. Nabaliw na ba ako o ito ba ay tadhana? Hindi ko alam. Isang bagay lang ang sigurado. Hindi ako makakabalik sa India hanggat hindi ko nahahanap ang ama ng batang ito. Ang kwentong ito ay batay sa totoong pangyayari. Ang pag-subscribe mo sa channel at pag-like ay magdadala ng swerte sa iyo. Kailangan kong ikuwento ito. 8 buwan na ang nakakaraan. Lubos akong napagod. Ito ang ika-5 taon ko sa pagpapatakbo ng kumpanya. Bawat araw ay sunod-sunod na pagpupulong, negosasyon, at desisyon. Pagod ako kahit sa pagtulog. Isang araw, sinabi ng aking sekretarya, si Vigram, "Ma'am, kailangan niyo pong magbakasyon. Kung hindi ay bibigay kayo." Tumanggi ako. Ngunit kusa nang nagbook si Vigram ng flight papuntang Pasil, Cebu, isang sapilitang bakasyon. Sa simula ay galit na galit ako. Ngunit nang lumapag ako sa Mactangan Cebu International Airport, nakaramdam akong kakaibang simoy ng hangin. Iba ito sa maruming hangin ng Delhi. Nag-check-in ako sa hotel at dumiretso sa dalampasigan. Ang Pasil, Cebu noong Oktubre ay napakatahimik. Hindi gaanong maraming turista. Gusto ko iyon, ang katahimikan na tanging alon lang ang naririnig. Nang oras na iyon, may isang lalaking nakatayo at nakatanaw sa dagat. Mataas siya, malapat ang balikat at mukhang matata kahit sa likuran lang tinitignan. Ngunit may kakaiba. Nakita ko ang kalungkutan na nanggagaling sa kanyang likuran. Bakit kaya? Lumapit ako at nagsimulang makipausap. Napakaganda eneng tanawin, sabi ko. Lumingon siya. Mga 40 anyos ang hitsura niya. Matalim ang kanyang mga mata ngunit mukhang pagod. Hindi ka Pilipino? Tanong niya sa Tagalog. Umiling ako. Galing ako sa India. Mula sa Delhi. Ah, ganoon pala. Lumipat siya sa Ingles at napakahusay niya magsalita. Ganun kami nagsisimula ngang aming pag-usap. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Ramon. Mayroon siyang maliit na pagawaan ng palayo sa labasang Pasil, Cebu. Dati siyang sundalo. Isang miyembro ng Special Forces. Bakit ka umalis sa serbisyo? Tanong ko. Tahimik sandali si Ramon. Bumaksa ako sa isang misyon. Hindi na ako naktanong pa. Dumilim ang kanyang mata. Makasama kaming umupo doon hanggang lumubo ang araw. Kakaiba. Kakakilala lang namin. Ngunit nakakaramdam ako ang labis na ginhawa. Hindi kailangan ng maraming salita. Kinabukasan ng umaga, muli kong nakita si Ramon sa lobi ng hotel. Nakataon lang ba ito o tadhana? Tanong ni Ramon. Gusto mo bang bisitahin ang pagawaan ko ng palayo? Tumango ako.
Hindi ito isang rasyonal na desisyon, ngunit hindi ko kayang tumanggi. Ang kanyang pagawaan ay nasa isang maliit na baryo malapit sa Pasil, Cebu. Simple ito ngunit puno ng masalimuot na gawang palayo na gawa mismo ni Ramon. Ikaw lahat ang gumawa nito. Oh, lahat ito ay gawangam kamay kong ito, sabi ni Ramon. Magaspang ang kanyang magakamay, ngunit ang magagawang palayo niya ay napakainam. Habang pinapanood ko siyang nagtatrabaho, nagtaka ako gaano kalalim ang lalaking ito. Simula noon, sa loop ng 10 araw, araw-araw akong pumupunta sa pagawaan ng palayo. Tinuruan ako ni Ramon kung paano gumawa ng palayo. Pinapaikot ko ang gulong at hinuhubog ang luwat. Sa simula, magulo ang lahat, ngunit ngumiti lang si Ramon at sinabing, ayos lang, dahan-dahan lang. Niyakap mong kanyang magakamay, ang aking magakamay. Sa sandaling iyon, kakaiba ang tibok ng aking puso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa 42 taon na naramdaman ko ang emosyong ito. Sa gabi, kumakain kami ng magkasama. Ang mapakaing Pilipino ay isang bagong karanasan ngunit napakasarap. Pancit, sinigang, adobo, lahat ay inihanda mismo ni Ramon. Marami rin kaming napausapan tungkol sa nakaraan ni Ramon at sa aking buhay. Nagmahal ka na ba? Tanong ni Ramon isang gabi. Nagalinlangan ako saglit. Kinasal ako. Isang arranged marriage. Nag-divorce kami pagkatapos ng 2 taon. Ang pag-ibig, hindi ko alam kung gano yon. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay. Ngayon, malalaman mo na. Nang gabing iyon, lalo kaming nakalapit. Mabilis na lumipas ang 10 araw, napakabilis. Oras na para bumalik ako sa Delhi. Sa huling umaga, tahimik na nagtimpla si Ramon ng kape para sa akin. Mabigat ang atmosfera. Bababalik ka ba? Tanong ko. Umiling si Ramon. Amira, hindi ako isang buong lalaki. Anong ibig mong sabihin? May trauma ako. Nawalan ako ng kasamahan sa isang misyon dahil sa aking pagkakamali. Nangingini ang boses ni Ramon. Pagkatapos nun, gabi-gabi akong nananaginip ng masama. Nangingini ang kamay ni Ramon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siyang ganon. Napakasaya ko sa nakalipas na 10 araw dahil sa iyo, ngunit hindi ko kayang saktan ka. Hindi ba ako ang magdedesisyon niyan, pagtutol ko? Ngunit napakamahiwati ni Ramon, huwag mo akong kontakin. Kalimutan mo na ako. Hinatid niya ako sa paliparan. Sa huling sandali, binigyan ako ni Ramon ng isang maliit na piraso na papel na may nakasulat na tala. Kung kailangan ko, pangalan lang ni Ramon ang nakasulat doon. Walang tirahan, walang numero ang telepono. Iyon ang huli. Lumipas ang mga buwan pagkatapos kong bumalik sa India. Itinuon ko ang aking sarili sa trabaho ngunit hindi ko mapigilang isipin si Ramon, ang kanyang mukha. Pagkatapos, may kakaibang nangyari sa aking katawan, na-delay ang aking regla. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Hindi ako makapaniwala. Pumunta ako sa ospital. Ngumiti ang doktor at sinabing, congratulations, 6 na linggo na kayong nagdadalang tao. Namanhid ako. Nagdadalang tao sa edad na 42. At higit pa, ang ama ay isang lalaki na hindi ko makontak. Tanong ni Figram, Ma'am, ano ang gagawin niyo? Ipinatong ko ang aking kamay sa aking tiyan. Maliit pa ito ngunit may isang buhay na lumalaki. Kakaiba, mas masaya ako kaysa sa takot. Isa sa panganak ko ang batang ito at hahanapin ko ang kanyang ama. Nagulat si Figram. Paano po? Wala kayong numero ngang telepono niya. Pupunta ako sa Pasil, Cebu. Hahanapin ko si Ramon, ngunit hindi ito madali. Maraming trabaho sa kumpanya at bumibigat ang aking katawan dahil sa pagbubuntis. Kinailangan kong 7 buwan bago ko naayos ang oras. Nang oras na iyon, malaki na ang aking tiyan. Tumutol ang aking pamilya, lalo na ang aking ina. Nabalif ka na ba? Pupunta sa Pilipinas na 8 buwan ng nagdadalang tao. Kailangan kong hanapin ang ama ng batang ito, inay. Nagbuntong hininga ang aking ina. Talaga bang mahal mo ang lalaking iyon? Tahimik ako.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa 42 taon, naramdaman ko ang emosyong ito. Ito ang pag-ibig. Sinabi ni Vigram, "Ma'am, sasama ako sa inyo. Hindi ko kayang pabayaan kayong mag-isa." Nagpapasalamat ako. Sumakay kami sa eroplano papuntang Pilipinas. Tumagal ng halos 8 oras ang flight. Pagod ang aking katawan ngunit sa aking isip, isang bagay lang ang nasa akin. Kailangan kong makita si Ramon. Nang lumapak kami sa Cebu, malakas ang hangin ng Pilipinas. Panahon iyon ng Nobyembre. Tanong ni Vigram, "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" "Ayos lang ako." Sumakay kami ng taxi. Nagtanong kami sa driver kung paano makarating sa Pasil, Cebu. Sinabi ng driver na halos 45 minuto lang ang biyahe. Masikip at maingay ang mga kalsada ng Cebu City. Hinawakan ko ang aking tiyan at dahan-dahang lumakad. Bumili si Vigram ng bus ticket. Ngunit may problema. "Ma'am, hinihingi nila ang medical certificate para sa mga buntis." "Opo." Ang mabuntis na 8 buwan o higit pa ay hindi pinapayagan na magbiyahe en malayo nang walang medical certificate mula sa doktor. Nagulat ako. Hindi ko alam ang regulasyon na iyon. Nagtanong si Vigram tungkol sa klinik sa Paliparan. Nagawa naming magpa-check up. Isang Pilipinong doktor, mga 30 anyos, ang sumuri sa akin. Maluso ang sanggol, ngunit hindi ko inirekomenda ang pagbiyahe. "Kailangan mo ba talagang pumunta sa Pasil, Cebu?" Nagulat ang doktor. "May pamilya ka ba doon?" "O ang ama ng sanggol?" "Hindi ko po siya makontak." Nagbuntong hininga ang doktor. "Ibibigay ko sa iyo ang certificate. Ngunit mag-ingat ka. Malapit ka ng manganak." Nagpasalamat ako sa kanya. Kinuha ko ang certificate at sumakay kami ng bus papuntang Pasil, Cebu. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe. Maikli lang ang oras ngunit napakahirap. Patuloy na kumukontra ang aking tiyan. Nang makarating kami sa Pasil, Cebu, naramdaman ko ang pamilyar na atmosfera. 8 buwan na ang nakalipas. Ang atmosfera kung saan ko nakilala si Ramon. Umakyat si Vigram ng sasakyan. Nagmaneho kami patungo sa labas ng bayan. "Ma'am, hindi po natin alam ang eksaktong address. Paano niyo po siya mahahanap?" "Mayroon siyang pagawaan ng palayo sa isang maliit na baryo. Mahahanap ko siya. Ngunit hindi ito madali. Mas malaki ang Pasil, Cebu kaysa sa inaakala ko at maraming pagawaan. Maghapon kaming naglibot, naghahanap ng pagawaan ng palayo. Nang lumubog ang araw, nakarating kami sa isang maliit na baryo. Mayroong isang gusali na mukhang pagawaan ng palayo. Bumaba ako sa sasakyan at kumatok. "May tao ba?" Walang sumagot. Kumatok ako ulit. Nang oras na iyon, isang matandang babae mula sa kapitbahay ang lumabas. "Sino ang hinahanap mo?" "Hinahanap ko po si Ramon." "Kilala niyo po ba si Ramon?" Kinunot ng matandang babae ang kanyang noo. "Ramon? Walang Ramon dito. Siya po ang may-ari ng pagawaan ng palayo na ito." "Ah, siguro ang pagawaan sa kabilang baryo. Mula rito, mga 10 minuto pa ang biyahe." Itinuro ngang matandang babae ang daan. Muli kaming sumakay sa sasakyan at nagmaneho sa isang makitid na kalsada. At pagkatapos, nakita namin ito. Ang pagawaan ng palayo, ang pamilyar na gusali. Narito na, dali-dali akong bumaba sa sasakyan, ngunit nakakandado ang pinto ng pagawaan. Patay rin ang ilaw. Tumingin si Vigram sa paligid. Mukhang walang tao dito. Hindi maaari. Nagtatrabaho dito si Ramon. Kumatok ako, walang sumagot. Nang oras na iyon, narinig ko ang isang boses mula sa likuran. "Sino ang hinahanap mo?" Lumingon ako at nakita ang isang lalaking nasa 50 anyos. Sinabi niyang siya ang kapitan ng baryo. Hinahanap ko si Ramon. "Ramon, umalis na siya. 1 buwan na ang nakakaraan." Napatigil ako. "Alam niyo po ba kung saan siya pumunta?" "Hindi ko alam. Bigla na lang siyang umalis nang walang sinasabi. Narinig ko lang na pumunta siya sa Manila o kung saan." "Manila? Paano ko siya mahanap?" Maingat na tumingin sa akin ang kapitan. Tumigil ang kanyang mata sa aking tiyan.
Buntis ka? Ano ka ni Ramon? Siya po ang amangang sanggol. Nagbago ang ekspresyong ng kapitan. Isang dayuhang babae ang biglang sumulpot. Anong sinasabi mo? Totoo po iyan. Nagita kami dito 8 buwan na ang nakakaraan. May ebidensya ka ba? Wala akong masabi. Ebidensya? Wala akong kahit isang litrato. Piraso lang ng papel na may nakasulat na tala. Inilabas ko ito. Narito po. Ito ang ibinigay sa akin ni Ramon. Kinuha ng kapitan ang piraso ng papel at ngumiti ng mapanukso. Ang isang piraso ng papel na may pangalan lang. Anong ebidensya iyon? Hindi ka ba isang manloloko? Hindi po. Nakalit ako ngunit pinihilan ko ang aking sarili. Hindi ito ang oras para magalit. Kapitan, pakiusap. Ibigay niyo po sa akin ang numero ng telepono ni Ramon. Bakit ko ibibigay sa iyo? Hindi ka ba isang manloloko? Lumapit si Vigram, paumanhin po. Kapitan, ngunit ang aming boss ay nagpapatakbo ang isang kumpanya ng telekomunikasyon sa India. Hindi siya rito para sa pera. Hindi naniwala ang kapitan. Natural lang iyon, isang dayuhang babaeng buntis, ang biglang sumulpot sa isang probinsya. Inilabas ko ang aking business card. Narito po ang business card ko, maari niyo pong i-check. Kinuha ngang kapitan ang business card. Tinitigan niya ito ng matagal. Hindi pa rin. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang numero ni Ramon. Bakit po? Ito ay pribado. Hindi ko basta-basta may bibigay ang impormasyon ng ibang tao. Ang aking mundo ay tila gumuho. Nakapunta na ako rito ngunit hindi ko pa rin siya mahahanap. Inilagay ni Vigram ang kanyang kamay sa aking balikat. Ma'am, humanap muna tayo ng matutuluyan. Umakyat kami ng isang maliit na homestay sa baryo. Ang may-ari ay isang mabait na babae, si Aling Nena, mga 60 anyos. Saan kayo galing? Mga anak? Galing po kami sa India. India? Napakalayo pala, ngunit malaki ang tiyan mo. Ayos lang ba? Ayos lang po ako. Nahanda si Aling Nena ng hapunan para sa amin. Isang mabangong sabaw ng manok na may dahon ng sili. Dati nang sinabi ni Ramon na sa Pilipinas. Ang mabuntis ay madalas kumakain ng sabaw ng manok. Gusto kong umiyak. Aling Nena, kilala niyo po ba si Ramon? Ramon? Nariyan siya. Alam niyo po ba kung saan siya pumunta? Umiling si Aling Nena. Bigla na lang siyang nawala. 1 buwan na ang nakakaraan. Sarado na rin ang paggawaan ng palayo. Bakit po siya umalis? Hindi ko rin alam. Bihira magsalita si Ramon. Sinabi lang niya na pupunta siya sa Manila. Manila? Gaano kalaki ang Manila? Nawalan akong pag-asa. Inali ako ni Vigram. Ma'am, makakahanap tayo ng paraan. Ngunit hindi ito madali. Kinabukasan, nagtanong kami sa mga taga-baryo tungkol sa kinaroroonan ni Ramon. Lahat sila ay sinabing hindi nila alam at naging maingat sa pakikipag-usap. Sa 3 araw, nakaramdam akong hindi maganda. Patuloy na sumasakit ang aking tiyan. Sinabi ni Vigram na kailangan kong pumunta sa ospital. Hindi, ayos lang ako. Ma'am, hindi niyo po. Dapat pilitin ang inyong sarili. Konti na lang, mahahanap natin siya. Sinubukan kong tiisin. Ngunit sa hapon, matindi ang sakit ng aking tiyan. Isang matinding kirot. Naalala si Aling Nena. Dali-dali siyang lumapit. Anak, ayos ka lang ba? Ang sakit ng tiyan mo, kailangan mong pumunta sa ospital. Dali. Inalalayan ako ni Vigram at Aling Nena papunta sa sasakyan. Tumagal ng 30 minuto ang biyahe papunta sa ospital sa Pasig, Cebu. Sa sasakyan patuloy ang nga contraction. Basa akong pawis, kaya mo yan, anak, malapit na. Hinawakan ni Aling Nena ang aking kamay. Hindi ko siya kilala, ngunit ang init ng kanyang kamay ay nakakaantig. Nang makarating kami sa ospital, dumiretso kami sa emergency room. Sinuri ako ng doktor. Ito ay Braxton Hicks contraction. Marahil dahil sa stress mo, hindi pa ito tunay na panganganak, ngunit kailangan mong magpahinga. Kung pilitin mo ang iyong sarili, maaring manganak ka ng maaga. Binalaan ako ng doktor. Inirekomenda niya na ma-admit ako, ngunit tumanggi ako.
Hindi ako maaring ma-admit. Kailangan kong hanapin si Ramon. Bumalik kami sa homestay. Inilatak ni Aling Nena ang kumot sa kwarto. Magpahinga ka anak. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Salamat po, Aling Nena. Walang anuman. Ngunit anak ni Ramon, ang batang ito. Tama. Opo. Nakita kami 8 buwan na ang nakakaraan. Nagbuntong hininga si Aling Nena. Itong si Ramon, dapat may responsibilidad siya. Hindi ba? Alam ba niya? Malapit na siyang maging ama. Nalungkot ako nang marinig ko ang sinabi ni Aling Nena. Kahit na wala siyang intensyon na magalit. Kinabukasan, dumating si Aling Nena kasama ang isang espesyal na tao. Isang matandang babae na halos 70 anyos. Siya ang ina ni Ramon. Nagulat ako. Ang ina po ni Ramon, kumusta ka anak? Nanay Elena, maingat na tumingin sa akin ang ina ni Ramon, lalo na sa aking tiyan. Totoo anak ito ng aking Ramon? Opo, totoo po. Lumapit ang Nanay Elena at hinawakan ang aking kamay. Pinagdaanan mo na ang maraming hirap. Nang marinig ko ito, umiyak ako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig ako ng ganoong mainit na salita mula nang dumating ako sa Pilipinas. Nanay, alam niyo po ba kung saan si Ramon? Nasa Manila siya. Narinig ko na nasa bahay siya ng isang dating kasamahan. Pakiusap po. Maari niyo po bang ibigay sa akin ang numero ng telepono niya? Umiling si Nanay Elena. Hindi maari, anak. Ayaw ni Ramon. Bakit po? Siya ang amangang sanggol. Si Ramon ay dumadaan sa mahirap na panahon. Ginagamot niya ang kanyang trauma. Iyon ang impormasyon na hindi ko kailanman nalaman. Ang PTSD ni Ramon, kahit na dapat niyang malaman na malapit na siyang maging ama. Nag-isip ng matagal si Nanay Elena at pagkatapos ay sinabing, magpahinga ka lang dito. Anak, kukontakin ko siya. Talaga po. Ngunit hindi ako makakapangako ng anumang bagay. Hindi ko alam kung darating si Ramon. Gayunpaman, nagkaroon ako ng pag-asa. Nag-alaga sa akin si Nanay Elena. Araw-araw, nagluluto siya ng mga pagkaing luto sa bahay para sa akin. Ang mabuntis ay kailangan kumain ng sapat. Sabaw ng manok, isda sa toyo, pinakuluang karne, lahat ay inihanda niya. Nang tikman ko, umiyak na naman ako. Naalala ko si Ramon. Inali ako ni Nanay Elena. Hindi ko pa rin siya makontak. Hindi siya sumasagot sa telepono. Naalala ako. Naubos na ang oras. 3 linggo na lang bago ang due date. Lumipas ang 1 linggo, hindi pa rin makontak si Ramon. Nagmamadali na rin si Nanay Elena. Nag-alala ako. Araw-araw, tinititigan ko lang ang telepono. Isang gabi, bumukas ang pinto ng homestay. Nakita ko ang isang pamilyar na anino. Si Ramon, naroon siya, pagkatapos ng 8 buwan. Dali-dali, akong tumayo. Ramon, huminto si Ramon. Tumingin siya sa aking tiyan. Naging matigas ang kanyang ekspresyon. Amira, ikaw ba iyan? Opo, ako ito. Anak mo ang batang ito. Nanginginig si Ramon. Niyakap niya ang kanyang mukha. Tila malaking gulat sa kanya ang balitang ito. Kailan pa? 8 buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos nating mahiwalay sa pasil. Tsubu, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam ang numerong telepono mo. Pangalan mo lang ang isinulat mo. Niyakap ni Ramon ang kanyang ulo. Amira, hindi ko kaya. Patawad. Talagang patawad. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Gusto ko lang na malaman mo na naging ama ka na. Tumingin sa akin si Ramon. Puno ngang sakit ang kanyang mata. Hindi ako karapat-dapat maging ama. May trauma ako. Nanaginip ako nga. Masama at nagijising gabi-gabi. Hindi ko makontrol ang aking mga emosyon. Paano magiging ama ang isang tulad ko? Bumaksak si Ramon sa sahig. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Walang perpekto. Ngunit pinasaya mo ako sa loob ng 10 araw na iyon. Ganun din ang batang ito. Umiling si Ramon. Hindi ako sigurado. Takot din ako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magiging ina ako sa edad na 42. Nag-aalala rin ako. Ngunit kailangan kong gawin ito para sa batang ito. Tumingin si Ramon sa aking tiyan.
Maingat siyang naglabas ng kamay. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking tiyan. Eksakto sa sandaling iyon, sumipa ang sanggol. Gumagalaw ito. Nagulat si Ramon. Malusok siya. Anak ko, dumaloy ang luha sa pisngi ni Ramon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak ng ganon. Patawad. Hinayaan kitang mag-isa sa hirap. Ayos lang. Ngayon, natagpuan na kita. Ngunit tumayo si Ramon. Bigyan mo akong oras. Oras para mag-isip. Umalis siya. Hindi ko siya pinigilan. Kailangan niya ng oras. Pumasok si Nanay Elena. Nandito na ba si Ramon? Opo. Huwag kang maalala. Kailangan lang ng oras ni Ramon. Hinawakan ni Nanay Elena ang aking kamay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naisip ko lang si Ramon. Kinabukasan ng umaga bumalik si Ramon. May hawak siyang isang bagay. Ito ay isang maliit na palayok, hugis sapatos ng sanggol. Ginawa ko ito kagabi. Napakaganda. Amira, hindi ako sigurado, ngunit hindi na ako tatakas pa. Ang batang ito, pananagutan ko siya. Muling dumaloy ang aking luha ang kagalakan. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay. Makasama tayo, kahit mahirap. Opo, makasama tayo. Simula noon, araw-araw na dumarating si Ramon, nag-alaga siya sa akin. Naglalakad kami ng makasama, kumakain ng makasama. Unti-unti, lalo kaming nakalapit. Ngunit iba ang mga taga-baryo, lalo na ang kapitan. Isang araw, dumating siya sa homestay. Maari ba tayong mausap sandali? May problema po ba? Dahil sa babaeng ito, maingay ang buong baryo. Ano po ang sinasabi niyo? Isang dayuhang babae ang biglang sumulpot at sinabing buntis siya. Mabilis kumalat ang mabuting balita. Mas mabilis ang masamang balita. Bakit hindi na lang natin bigyan siya ng pera at hayaan siyang umalis? Nag-init ang aking mukha. Pera? Ganun niyo ba ako tinitignan? Kapitan, ang mga salita niyo po ay nakakaisulto. Sapat na, sabi ni Ramon. Siya ang ina ng aking anak, huwag mo siyang insultuhin. Ramon, nasa katinuan ka ba? Isang dayuhang babae at isang mestisong anak. Sa huli, magsisisi ka rin. Magsisisi o hindi. Ako ang magdedesisyon niyan. Isinara ni Ramon ang pinto. May ibinulong ang kapitan bago umalis. Umiyak ako. Patawad dahil sa akin. Nakaroon kang problema, hindi, huwag mo nang isipin iyon, ngunit hindi ito madali. Napakatalasang tingin ng mga taga-baryo. Nang pumunta ako sa palengke, nagbubulungan sila. Iyong dayuhang babae, siguro rito lang para sa pera. Kawawa naman si Ramon. Sinadya nilang iparinig sa akin. Nagalit si Figram, ma'am. Baka lumipat na lang tayo sa ibang lugar. Hindi niyo kailangan tiisin ito. Hindi, tiisin lang natin sandali. Si Nanay Elena ang aming pinakamalaking taga-suporta. Nakausap niya ang mga taga-baryo. Mabait na babae si Amira. Malayo ang kanyang pinanggalingan para hanapin ang ating Ramon. Ngunit mestisong apo iyon, Nanay. Anumang apo ay apo, hindi mahalaga ang dugo. Hindi nakpatinag si Nanay Elena. Nag-alaga siya sa akin na parang tunay na anak. Tinuruan pa niya ako kung paano magluto ng adobong manok. Kung gusto mong maging manugang na Pilipino, kailangan mong matutong magluto nito. Opo, Nanay. Nagmarinate ako ng naghalo mapampalasa. Masakit ang aking makamay ngunit masaya ako. Ngumiti si Nanay Elena at sinabing, napakahusay, tunay ka ng manugang ko. Nakaramdam ako nga init sa aking puso nang marinig ang salitang manugang. Nagiging bahagi na ako nga pamilya. Isang gabi, nakaramdam akong matinding sakit. Nangana ako. Sa pagkatataong ito, Totuna, Ramon, malapit nang lumabas ang sanggol. Dali-daling lumapit si Ramon. Punta tayo sa ospital. Sumakay kami sa sasakyan. Ngunit may problema. May malakas na bagyo. Malakas ang ulan. Barado ang kalsada. Ano ang gagawin natin? Tumawag ng emergency, sabi ni Ramon. Ngunit sinabi nila na aabutin ng 1 oras bago makarating ang ambulansya. Barado ang kalsada dahil sa bagyo. 1 oras.
Hindi ko na kaya. Lalong lumalapit ang pagitan ng contraction. 5 minuto, 3 minuto, 2 minuto, manganak ka na dito, anak, sabi ni Nanay Elena. Ako ang magpapanganak sa iyo. Dati akong ilo. Kalmadong nahanda si Nanay Elena ng mainit na tubig, tuwalya, at antiseptic. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay. Ayos lang, kaya mo yan. Ikaw din. Ngunit makasama tayo. Tama, lalong lumalakas ang panganganak. Sumigaw ako. Ginawa ko ang lahat ng aking lakas para itulak. Kaya mo yan, anak. Konti pa, huminga ng malalim. Siga ni Nanay Elena. At sa wakas, narinig ko ang iyak ng isang sanggol. Isang malusog na batang lalaki. Ngumiti si Nanay Elena at sinabing, ang cute-cute. Napakapagod ako. Ngunit nang makita ko ang sanggol, isang maliit na buhay na hawak ko sa aking kandungan, umiyak ako. Anak natin, umiyak din si Ramon. Maingat niyang kinuha ang sanggol. Ang liit-liit, napakaliit. Malusog ang sanggol ngunit napakahina. Huminto ang iyak ng sanggol sa mga braso ni Ramon. Ang boses ng ama, ang yakap ng ama. Tingnan niyo, ngumiti si Nanay Elena at sinabing, parang naririnig ang tibok ng puso ng sanggol. Nang oras na iyon, bumukas ang pinto, pumasok ang taga-baryo. Si Aling Nena, ang matandang babae sa kapitbahay, maging ang kapitan. Nanganak na ba? Batang lalaki, tiningnan ng lahat ang sanggol, lumambot ang kanilang maekspresyon. Napakagandang bata. Ang mata, parang sa ina. Ang ilong, parang kay Ramon. Lumapit din ang kapitan. Congratulations, Ramon. Salamat po, kapitan. Masyado po akong nagpakasakit sa inyo. Patawad po. Yumuko ang kapitan at humingi ng tawad sa akin. Nagulat ako. Ayos lang po. Nang makita ko ang sanggol, nagbago ang aking isip. Bawat buhay ay mahalaga. Binati akong ng mga taga-baryo. Nagdala pa silang ng pagkain. Sabaw ng manok, kanin, iba pang pagkain. Parang may pista sa homestay. Kinabukasan, tanong ni Ramon, ano ang ipapangalan natin sa kanya? Ikaw na ang mapangalan, Ramon. Sige, dahil ako ang ama. Nag-isip ng matagal si Ramon at pagkatapos ay sinabing, Elias. Elias, isang pangalang Pilipino. O, Elias ay nanganghahulugang, ang Panginoon ay aking Diyos. Galing ka sa malayo, hindi ba, Amira? Umiyak ako. Ang pangalang naisip ni Ramon ay napakaganda. Gusto ko, ang ating Elias. Tiningnan ko ang sanggol at sinabing, malalim ang tulog ni Elias. Kinabukasan, pumunta kami sa munisipyo para irehistro ang kapanganakan. Makasama kaming nagpunta. Habang pinupunan ang mapapeles, tanong ni Ramon, Amira, may isang hindi inaasahang mungkahi ako. Gusto kong magpakasal tayo ng formal. Gusto kong bigyan si Elias ng isang buong pamilya. Ngunit ikaw ay Indian. Hindi mahalaga. International marriage. Seryoso si Ramon. Mahal kita. Mahal ko rin si Elias. Gusto kong maging isang pamilya tayo. Hinawakan niya ang aking kamay. Nanginginig ito. Ako rin mahal din kita. Niyakap namin ang isa't isa. Si Elias ay nasa gitna. Isang perpektong sandali. Ang paghahanda para sa isang international marriage ay napakakumplikado. Maraming papel, visa, mariage certificate, translation, notaryo, malaki ang tulong ni Vigram. Salamat, Vigram. Maaari ka nang bumalik sa India. Hindi, mananatili ako dito. Nagulat si Vigram. Paano ang kumpanya? I manage ko mula sa malayo. Ikaw ang mamamahala sa mga operasyon dito, Vigram. Pinagkakatiwalaan kita, naluha si Vigram. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, ma'am. Samantala, muling binuksan ni Ramon ang paggawaan ng palayo. Sa pagkakataong ito, kasama na ako. Makasama kaming gumawa ng palayo. Paano ito? Gumawa ako ng isang maliit na mangkok na napakaganda. Mabilis kang matuto. Dahil ikaw ang isang mahusay na guro. Nagtawanan kami. Tulok si Elias sa duyan. Sinabi ni Nanay Elena, kailangan nating magkaroon ng isang tradisyonal na kasal. Tradisyonal na kasal? Ibig sabihin po, magsuot ng Filipiniana? O,
napakaganda mo kapag nagsuot ka ng Filipiniana. Isang beses lang ikakasal sa buhay, kaya kailangan natin itong gawin ng tama. Nagsimulang mahanda si Nanay Elena. Dinala niya ako sa isang tindahan ng Filipiniana. Nakita ko ang maraming iba't ibang kulay. Napakaganda nila. Anong kulay ang gusto mo? Pink. Babagay sa iyo ang pink. Sinubukan ko ang Filipiniana. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi ako sanay, ngunit napakaganda. Nanay, mukha ba akong Pilipino? Naman, ikaw ang aming manugang. Ngumiti si Nanay Elena at sinabing, naging mainit ang aking puso, nagiging bahagi na ako ng pamilya. Dumating ang araw en kasal. Nagsagawa kaming kasal sa barangay hall. Lahat ng mga taga-baryo ay dumalo. Lumabas ako na nakasuot ng Filipiniana. Si Ramon ay nakasuot ng eleganteng barong Tagalog. Iba ang seremonya, napaka-tradisyonal. Nagpalitan kami ng singsing. Nagpalakpakan ang mga taga-baryo. Umiyak si Nanay Elena. Nagsawa na ang aming Ramon. Inay, huwag po kayong umiyak. Ito ay luha ng kagalakan. Binati kami nga taga-baryo. Lumapit din ang kapitan. Binabati ko kayo, mag-asawa, 100 taon ngang kaligayahan. Salamat po, kapitan. May isang malaking pista na puno ngang pagkain. Mga kakanin, lechon, lumpia. Masayang kumain at uminom ang lahat. Masaya ako. Nakaramdam ako na naging isang tunay na pamilya kami. Nang gabing iyon, tanong ni Ramon, nagsisisi ka ba? Tungkol saan? Ang pag-iwan mo sa India? Iniwan mo ang kumpanya at pamilya mo? Ikaw at si Elias ang aking pamilya. Sabi ni Ramon, nabuhay akong mag-isa sa loob ng 42 taon. Alam ko lang ang trabaho. Hindi ko alam kung ano ang kaligayahan. Ngunit nang makilala kita, nalaman ko na ito ang kaligayahan. Niyakap ako ni Ramon. Ako rin, dahil sa iyo, natagpuan ko ang dahilan upang mabuhay. Nahalikan kami, tulog si Elias sa tabi. Isang perpektong pamilya. Isang buwan pagkatapos en kasal, mabilis lumaki si Elias. Napakalusok niya ngunit hindi madali ang pag-alaga. Nagigising kami gabi-gabi. Umiyak si Elias. Naghalinhinan kami ni Ramon sa pag-alaga, pagod ngunit masaya, gising na si Elias. Nagising si Ramon, nagtimpla ang gatas, at nagpalit ng diaper ng bata. Muling nakatulog si Elias. Salamat. Para saan? Anak ko siya. Ngumiti si Ramon. Nawala ang kanyang malungkot na ekspresyon. Naging balance rin ang trabaho sa kumpanya. Nakaroon kami ng online meetings. Napakahusay ni Vigram ngunit minsan nahihirapan ako dahil sa time difference. Ma'am, mukha po kayong pagod. Naga-adjust lang, huwag kayong maalala sa akin. Naalala si Vigram. Ngunit ayos lang ako dahil may pamilya ako. Isang araw, may tawag mula sa India. Inay ko. Amira, ayos ka ba? Ayos po ako, inay. Ayos lang po ako. Gusto kong makita ang aking apo. Pumunta po kayo dito, inay. Sige, kailangan ko ring makita ang aking manugang. Nagpasya ang aking ina na pumunta sa Pilipinas. Nag-alala ako na makikita ang aking ina at si Ramon. 1 linggo pagkatapos, dumating ang aking ina. Sinalubong namin siya sa paliparan. Naroon pa rin ang kanyang dignidad. Inay, niyakap ko siya. Tiningnan ng aking ina si Elias. Oh, apo ko. Opo, inay. Narito po si Elias. Ang cute-cute. Niyakap nga aking ina si Elias. Punong kaligayahan ang kanyang mukha. Ipinakilala ko si Ramon. Inay, ito po ang asawa ko. Kumusta po, inay? Binati ni Ramon ang aking ina sa paraang Indian. Namaste. Nagulat ang aking ina. Uy, marunong kang bumati sa paraang Indian. Opo, si Amira po ang nagturo sa akin. Ngumiti ang aking ina. Mabait na manugang, nakahinga, ako nga malalim. Mukhang gusto nga aking ina si Ramon. Bumalik kami sa bahay. Nahanda si Nanay Elena ng pagkaing Pilipino. Tikman ngang aking ina. Ang sarap, salamat po.
Aling nena, tumulong ang manugang ko. Itinuro ako ni Nanay Elena. Nagulat ang aking ina. Nagluluto si Amira. Opo, marunong pa nga siyang magluto nga adobong manok. Hindi makapaniwala ang aking ina. Ngumiti ako ng gabing iyon. Nag-usap kami na aking ina ng sarilinan. Masaya ka ba? Opo, inay. Talagang masaya ako. Magaling ba si Figram sa kumpanya? Opo, napakagaling. Nak-manage lang ako mula sa malayo. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Napakagaling mo. Ang mamuhay kasama. Ang mahal mo. Ang pinakamahalaga. Sana ganon din ako. Malungkot na ngumiti ang aking ina. Nakaroon ako ng arranged marriage. Ngunit ikaw ay iba. Napakasal ka sa taong mahal mo. Salamat, inay. Hindi ikaw ang dapat magpasalamat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil ipinakita mo sa akin ang iyong masayang mukha. Niyakap namin ang isa't isa. Nanatili ang aking ina ng 2 linggo. Sa panahong iyon, maraming nangyari, lalo na dahil sa pagkakaiba ng kultura. Isang araw, nagkaroon ng magkaibang opinyon si Nanay Elena at ang aking ina tungkol sa pag-alaga ng sanggol. Kailangan ng bata na mainitan, sabi ni Nanay Elena. Hindi dapat masyadong makapal ang damit. Hindi makakadyos ang katawan sa temperatura. Pagtutol ngang aking ina, pareho silang napakatigas. Nasa gitna ako. Nanay, pareho po kayong tama. Balansein lang natin. Amira, malamig sa Pilipinas. Kung manipis ang damit, makakasakit ang bata. Sa India, mahalaga ang ventilasyon. Kung makapal ang damit, makakaroon ng lagnat ang bata. Sa huli, nakasundo kami. Manipis ang damit sa loob ng bahay at makapal kapag lumalabas. Pareho silang ngumiti at nakasundo. Isa pang problema ay ang pagkain. Gusto nga aking ina ang mga pampalasa. Bakit walang lasa ang pagkain ng Pilipino? Asin lang ba? Gumagamit kami ng patis at toyo. Paliwanag ni Nanay Elena. Sumimanggot ang aking ina. Hindi ba kayo kumakain ng curry? Ano ang curry? Ngumiti ako. Naisip ko ang pagkakaiba ng kultura. Nanay, lulutuan ko po kayo ang Indian curry. Gusto kong subukan niyo. Nagluto ako ang Indian curry. Naglagay ako ng turmeric powder at coriander. Ang bango, tikman ni Nanay Elena. Medyo maanghang pero masarap. Kakaiba. Ngumiti si Nanay Elena. Masaya rin ang aking ina. Ngayon alam ko na masarap din ang pagkain ng Pilipino. O naman, masarap din ang aming pagkain. Pareho silang ngumiti at nakasundo. Nakahinga ako ng malalim. Nang umalis ang aking ina, hinatid namin siya sa paliparan. Mag-ingat po, inay. Ikaw din, alagaan si Elias. Opo, madalas akong tatawag. Sige, hihintayin ko. Pumasok ang aking ina sa departure area. Kinawayan niya kami. Umiyak ako. Ayos lang, sabi ni Ramon habang niyayakap ako. Ayos lang, buti na lang tinanggap ka ni inay. O naman, dahil masaya ka, bumalik kami sa bahay. Naghihintay si Nanay Elena. Nakabalik na ba ang iyong ina ng ligtas? Opo, mabait din ang balay ko. Ngumiti si Nanay Elena. Gusto ko ang salitang balay. Nakaramdam ako na naging isang tunay na pamilya kami. Nang gabing iyon, tanong ni Ramon, Amira, namimiss mo ba ang India? Minsan. Ngunit ito, ang tahanan mo. Talaga? Opo. Kung nasaan ka at si Elias, doon ang tahanan. Niyakap ako ni Ramon ng mahigpit. Salamat. Dahil pinili mo ako. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Nagtinginan kami, nararamdaman ang pag-ibig. Tulog si Elias sa tabi. Isang perpektong sandali. Lumipas ang isang taon. Isang taon na si Elias. Nagsimula na rin siyang maglakad. Napakagwapo niya. Mama, tawag ni Elias sa akin. Iyon ang kauna-unahang salita niya. Oh, tinawag niya ang kanyang ina. Masayang masaya si Nanay Elena. Umiyak din ako. Oh, tinawag ni Elias ang kanyang mama. Niyakap ko si Elias. Napakalambot niya. Nahanda kami para sa kauna-unahang birthday party. Ginawa namin ito sa barangay hall.
Lahat na nega taga baryo ay dumalo. Dumating din ang aking ina mula sa India. Hindi siya maaring mawala sa kauna-unahang birthday ng kanyang apo. Salamat, inay. Ang kauna-unahang birthday party ay napakaganda. Sa tradisyonal na paraan ng Pilipino, mayroon ding pagpili ng mabagay para hulaan ang hinaharap. Inilagay namin ang mabagay sa harap ni Elias, ballpen, libro, para ano kaya ang pipiliin niya. Noktoto si Ramon. Nag-alinlangan sandali si Elias. Pagkatapos ay kinuha niya ang libro. Napakatalino niya. Nakpalakpakan ang lahat. Ngumiti ako. Hindi mahalaga kung ano ang pipiliin niya. Basta malusok siya. Pagkatapos ng party, bumalik kami sa bahay. Sabi ni Ramon, Amira, bakit hindi natin palawakin ang negosyo? Ang negosyong paggawaan ng palayok. Pagsasamahin natin ang palayok ng India at Pilipinas. Ang ganda, gawin natin ng makasama. Sigurado ka? Tumango ako. Subukan natin. Nagsimula kami ng isang bagong hamon. Ang pottery na pinaksama ang estilo ng India at Pilipinas ay napakaganda ng reaksyon. Dumarami ang mga order. Napakagaling, ma'am, sabi ni Figram sa online meeting. Subukan nating magbenta online. Magandang ideya. Nagbukas kami ng online store. Ibinenta ito sa India at Pilipinas. Ito ay isang tagumpay. Tumulong din ang mga taga-baryo. Tumulong sila sa pag-impake at pagde-deliver. Naging masigla ang baryo dahil kay Amira. Nagkaroon ng mas maraming trabaho ang baryo. Nagpasalamat ang kapitan. Ako po ang dapat magpasalamat dahil tinanggap niyo po ako. Wala iyon. Bahagi ka na ng aming baryo. Ngumiti ang kapitan. Nawala na ang diskriminasyon. Naging bahagi na ako ng baryo. Isang gabi, naglakat-lakat kami ni Ramon. Si Elias ay nakaupo sa stroller. Naglakat kami sa dalampasigan, kung saan kami unang nakita. 8 buwan na ang nakakaraan, dito tayo nakita, hindi ba? Opo. Naalala ko na nakita kita noon at nakaramdam ng isang bagay. Naisip ko, siya na iyon. Ako rin, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ko ang emosyong iyon. Naglakad kami habang nag-usap tungkol sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Amira, hindi ka nagsisisi, hindi ba? Hindi. Kahit kaunti, hindi. Mahirap bang iwanan ang lahat? Hindi iyon pag-iwan. Iyon ay pagpili. Ito ang gusto ko. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay. Masaya ako, napakasaya, ako rin. Dahil sa iyo at kay Elias, nararamdaman kong nabubuhay ako. Niyakap namin ang isa-isa. Nungumit si Elias sa stroller. Mama, Papa, inilabas ni Elias ang kanyang 2 kamay. Niyakap namin si Elias. 3 kami na makakasama. Nang oras na iyon, napagtanto ko na ito ang kaligayahan. Ito ang pamilya. Ang hindi ko natagpuan sa loob ng 42 taon. Natagpuan ko sa Pilipinas. Si Ramon at Elias, si Nanay Elena at ang mga taga-baryo, hindi na ako nag-isa. May pamilya ako. Mayroon akong mamahal sa buhay. Iyon ang pinakamahalaga. Nagsimulang lumabas ang mabituin. Maraming bituin sa kalangitan ng Pasil, Cebu. Itinuro ni Elias ang mabituin. Ang ganda. Ang ganda. Tumayo kami roon at tiningnan ang mabituin. Isang perpektong sandali. Naisip ko, sana magtagal ang sandaling ito ng habang buhay. Sabi ni Ramon, mahal kita, Amira. Mahal din kita, Ramon, at pati na rin ang ating Elias. Ang ating Elias. Niyakap namin si Elias sa gitna. Kami ay isang pamilya na magkaiba ang lahi, magkaiba ang bansa, ngunit pinagbigkis kami ng pag-ibig. At alam kong ito ang tadhana, ang dahilan kung bakit naghintay ako ng 42 taon para makilala si Ramon, para isilang si Elias, para itatak ang pamilyang ito. Hindi mahulaan ang buhay, hindi ito sumusunod sa plano, ngunit iyon ang kahanga-hanga. Dahil sa mga hindi inaasahang sandali, darating ang kaligayahan. Masaya ako. Bawat araw sa tabi ni Ramon at Elias ay isang regalo. Ang buhay sa Pilipinas ay isang pagpapala. At gusto kong sabihin sa inyo na nakikinig sa kwentong ito.
Ang pag-ibig ay lumalampas sa lahat ng hangganan. Lumalampas din ito sa edad at kultura. Kung tapat ka, magtatagumpay ka. Natagpuan ko ang pag-ibig sa edad na 42. Hindi kailanman huli ang lahat. Gusto kong sabihin sa inyo, huwag sumuko. Siguradong darating ang kaligayahan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Naway maging masaya kayong lahat. Sa ilalim ng kalangitan na punong bituin, 5 taon na ang lumipas. 5 taon na si Elias. Nagsimula na siyang kindergarten. Napakagandang bata. Lumaki siyang isang masayahing bata, marunong magsalita ang Tagalog at English. Mama, anong kakainin ngayon? Ngayon, magluluto si Mama ng chori. Gusto ko ang chori. Tumakbo si Elias, isang energetic na bata, eksaktong-eksakto kay Ramon. Ngunit mayroon siyang mga mata ko, malalaking bilog na mata. Lumago ang paggawaan ng palayo. Nakaroon kami ng 5 empleyado, umupa kami ng kabataan sa baryo, lumobo ang online order. Ang potri na pinagsama ang estilo ng Pilipino at Indian ay napakasikat. Maam, tumaas ang aming benta ngayong buwan ng 30% kumpara noong nakaraang taon, ulat ni Figram sa online meeting. Napakagaling, kamusta naman si Figram sa India? Ayos po, naghahanda kami na magbukas ng bagong branch, lumago ang kumpanya. Napakahusay talaga ni Figram. Ngayon, siya na ang direktor. Mula sa Pilipinas, pinamamahalaan ko ang lahat mula sa malayo. Hindi ko pinapabayaan ang trabaho at pamilya. Isang umaga, may kakaibang nangyari sa aking katawan. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Hindi ako makapaniwala. Pumunta ako sa ospital. Congratulations, pangalawang beses na po ito. Ano? Nagulat ako. Nagdadalang tao ulit sa edad na 47. Opo, napakalusok. Malusok din ang sanggol. Sinabi ko kay Ramon, Ramon, may problema ba? Ako ay buntis. Huminto si Ramon at niyakap ako. Talaga? Opo, kinumpirma ng doktor. Napakagaling. Sigaw ni Ramon. Tumakbo si Elias. Papa, bakit po kayo sumisigaw? Elias, makakaroon ka ng kapatid. Talaga po. Lumiwanag ang mga mata ni Elias. Masayang-masaya siya. Inilagay ni Elias ang kanyang tainga sa aking tiyan. Kumusta, kapatid? Naktawanan kami. Isang masayang sandali. Masayang-masaya rin si Nanay Elena. Makakaroon na naman siyang apo. Napakapalad niyo, Nanay. Salamat, Nanay, sa patuloy na pagtulong sa amin. Oh, wala iyon, pamilya tayo. Malusok pa rin si Nanay Elena. Araw-araw, pumupunta siya sa paggawaan ng palayo at nakikipag-usap sa mga customer. Siya ang pinakamatanda sa baryo. Marami na ring nagbago sa baryo. Dahil sa aming paggawaan ng palayok, dumarami ang mga turista. Maraming dayuhan din ang dumarating para makilahok sa mga pottery workshop. Sikat na ang baryong ito, sabi ng kapitan. Lahat ay dahil kay Amira. Hindi po, makasama po nating ginawa ito. Masyado kang mapagpakumbaba. Ngunit salamat sa iyo. Ang kapitan ngayon ang aking pinakamalaking taga-suporta. Sa simula, tumutol siya, ngunit maring magbago ang mga tao. Madalas ding dumadalaw ang aking ina, 4 na beses sa isang taon. Pumupunta siya sa Pilipinas. Kailangan kong makita ang aking apo. Inay, madalas po kayong bumisita. O, sa pagbisita sa apo, walang konsepto ngang madalas o bihira. Mahal na mahal ng aking ina si Elias. Tinuruan pa niya itong Indian. Elias, ano ito? Namaste, napakagaling, napakatalino ang apo ko. Natuto si Elias ng 3 wika, Tagalog, English, at Hindi. Ang mga bata ay parang espongha. Nagsimula din kami ng isang cultural exchange program sa paggawaan ng palayok. Nagtuturo kami tungkol sa tradisyonal na pottery ng Pilipinas at India. Napakaganda ng reaksyon. Napaka-interesante ang programang ito sa mga turista. Ang ganda na matuto tungkol sa kultura ng 2 bansa ng sabay-sabay. Salamat. Naway madalas kayong bumalik. Naging matagumpay ang programa.
kumalat ang balita. Lumobo ang mga booking. Nakipag-ugnayan sa amin ang isang publisher. Narinig namin ang kwento niyo. Napakaraming kakaiba. Isang pag-ibig na lumalampas sa hangganan. Naisip namin, bakit hindi niyo subukang sumulat ng libro? Libro? Sumulat tayo ng makasama. Nagsimula kaming sumulat ng libro. Mula sa araw na nagkita kami hanggang sa paghihiwalay, hanggang sa muling pagkikita, sumulat kami habang inaalala ang mga alala. 6 na buwan pagkatapos, natapos ang libro. Ipinadala namin ito sa isang publisher. Tumawag sila at sinabing, gusto naming i-publish ito. Isang nakakaantik na kuwento. Talaka? Opo, maraming tao ang makaka-relate. Inilabas ang libro. Ang pamagat ay Ramon. Ang pangalan na iyon ang tanging mayroon ako. Napakaganda ng reaksyon. Naging bestseller ito. Mama, naging libro na ang kuwento natin, tanong ni Elias. Ang kuwento NG Pag-ibig, Nina, Papa at Mama. Wow, ang cool. Proud na proud si Elias. Nagarong Jing NG ni AAEA imbitasyon para magsalita sa EMIJA Universidad at Cultural Center. Ibinahagi ko ang aking karanasan. Ang edad ay numero lang. Natagpuan ko ang pag-ibig sa edad na 42. Hindi kailanman huli ang lahat. Nagpalakpakan ang audience. May umiyak. Naging mas motivated ako. Isang babae na halos 50 anyos ang nagsabi, susubukan ko rin ang isang bagong simula. Suportado kita. Maging masaya ka. Ang aking kwento ay naging lakas para sa iba. Nakaramdam ako ng pagmamalaki. Dumating ang araw ngang kapanganakan ng aming pangalawang anak. Nanganak ako sa ospital. Sa pagkakataong ito, mas madali ang panganganak. Batang babae. Masayang-masaya si Ramon. Napakaganda. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Ikaw na ang magpangalan, Ramon. Nag-isip si Ramon. Ligaya. Ang pangalan niya ay Ligaya. Isang tahimik na batang babae. Lumaki si Ligaya ng malusok. Naging mabuting kuya si Elias. Ligaya, poprotektahan kita. Sabi ngang, 5 taong gulang na batang lalaki. Napakagwapo niya. Dumami ang aming pamilya. 4 na miyembro na kami. Double rin ang kaligayahan. Isang araw, umamin si Ramon, Amira, nawala na ang aking mabangungot. Talaga, simula nun, hindi na ako nananaginip ngang masama. Dahil sa iyo at sa mga bata, napakaganda, ang pamilya ang dahilan upang mabuhay. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay. Ako rin, dahil sa iyo. Nalaman ko ang pag-ibig, niyakap namin ang isa't isa. Naging isang tunay na pamilya, kami sa mga taga-baryo. Kapag may okasyon, nagtitipon kami. Tuwing Pasko, gumagawa kami ng bibingka. Tuwing bagong taon, kumakain kami ng kesong puti. Pilipino ka na talaga, sabi ng isang matandang babae habang ngumiti. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin. Wala iyon. Bahagi ka na ng aming baryo. Iginagalang din namin ang ma-festival ng India. Tuwing Diwali, iniimbitahan namin ang mataga-baryo. Gumagawa kami ng mapakaing Indian. Ano ito? Samosa, Indian empanada. Ang sarap, ang kultura ay nahalo. Pilipinas at India ay naging isa, tulad ng aming pamilya. Isang taglamig, bumaksak ang makapal na niebe sa mga bundok sa Hilaga. Dinala namin si Elias at Ligaya upang maglaro. Mama, ang saya na niebe. Walang niebe sa bansa ko. Gusto ko ang Pilipinas, sabi ni Elias. Ngumiti din si Ligaya habang hinahawakan ang niebe. Lumapit si Ramon. Masaya ka ba? Opo, hindi ako maaring maging mas masaya pa. Ako rin. Naglaro kami sa niebe kasama ang aming mga anak. Umalingaw-ngaw ang tawanan. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ang mga bata, nag-usap kami. 5 taon na ang lumipas. Ang bilis, hindi ba? Sa simula, mahirap ang lahat, kakaiba ang lahat. Ngayon, ito na ang tahanan, ang tunay na tahanan. Salamat, Amira, sa pagdating sa buhay ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Niyakap ako ni Ramon.
Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang mabituin. Laging maganda ang kalangitan ng Pilipinas. Ramon, tingnan mo ang mabituin. Ang ganda. Oh, ang ganda. Nagliliwanag din tayo. Hindi ba? Ang ating pamilya ay mga bituin. Oh, kami ay mabituin. Bawat bituin, kahit galing sa ibang bansa, ibang kultura, ngunit naging isa kami sa pag-ibig. Naisip ko, kung hindi ako pumunta sa Pasil, Cebu, kung hindi ko nakilala si Ramon, hindi ko maisip dahil mabubuhay ako nang hindi nalalaman ang kaligayahang ito. Hindi mahulaan ang buhay. Hindi ito sumusunod sa plano. Ngunit iyon ang kahanga-hanga. Dahil sa mga hindi inaasahang sandali mangyayari ang himala, natakpuan ko ang pag-ibig sa edad na 42. Naging ina ako sa edad na 43. Isinilang ko ang aking pangalawang anak sa edad na 47. Huli na ba? Hindi kailanman huli ang lahat. Gusto kong sabihin sa inyo na nakikinig sa kwentong ito, huwag sumuko. Ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay ang puso. Ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa edad. Lumalampas din ito sa hangganan. Lumalampas din ito sa kultura. Kung tapat ka, magtatagumpay ka. Ako ang ebidensya. Isang babaeng Indian, isang lalaking Pilipino, 42 taong gulang, isang lalaking may trauma, isang babaeng hindi alam ang pag-ibig, nalampasan namin. Nagtayo kami ng isang pamilya. Tiningnan ko si Elias at Ligaya. Dala nila ang kultura ng dalawang bansa. Ipagmamalaki nila ang Pilipinas at India. Sa hinaharap, isang mundo na walang hangganan. Tiningnan ko si Ramon. Hindi na siya isang malungkot na lalaki. Nawala na ang kanyang mabangungot. Isang lalaking puno ng tawa. Pinagaling siya ng pag-ibig. Tiningnan ko si Nanay Elena. Isang ina na nagmamahal sa kanyang dayuhang manugang na parang tunay na anak. Isang taong tumanggap sa akin ng walang diskriminasyon. Isang taong napakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Tiningnan ko ang mga taga-baryo. Sa simula, kakaiba sila. Ngunit ngayon, pamilya na kami. Nagtutulungan kami sa buhay. Ito ang komunidad. Lahat sila ay nagturo sa akin ng kahulugan ng pag-ibig. Ang halaga ng pamilya, ang sikreto ng kaligayahan. At natuto rin ako. Hindi ka nag-isa sa buhay. Nabubuhay ka ng magkasama, nagtutulungan, at umaasa sa isa't isa. Ang sandaling ito ang pinakamasaya. Kasama si Ramon, Elias at Ligaya, kasama si Nanay Elena at ang mga taga-baryo. Ito ang pinakamagandang sandali sa aking buhay at magpapatuloy ito. Ang kaligayahang ito dahil kami ang lumikha nito. Bawat araw, kaya mo rin. Mahahanap mo ang kaligayahan. Hindi mahalaga ang edad. Hindi rin mahalaga ang sitwasyon. Basta may puso, basta tapat, maging matapang, lumakad, tulad ko, at mangyayari ang himala. Umaasa ako ng aking kwento ay mabibigay ng pag-asa sa isang tao. Sana ay mabigay ito ng ginhawa. Sana ay magbigay ito ng lakas. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Nawa imahalin at maging masaya kayong lahat.